Hi, Brother Joel po. Samahan niyo po ako sa pagbabasa ng Ebanghelyo sa araw na ito. Ito po ay hangoy natin sa John chapter 21 verse 20 hanggang sa mga sumunod. Lumingon si Pedro at nakita niyang sumusunod ang alagad na minamahal ni Jesus. Ang siyang humilig sa dibdib ni Jesus nang sila'y naghahapunan at nagtanong, Panginoon, sino po ang magkakanulo sa inyo? Nang makita siya ni Pedro ay tinanong nito sa Jesus, Panginoon, paano po naman ang tao ito? Sumagot sa Jesus, kung nais kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo? Sumunod ka sa akin. Kumalat sa mga kapatid sa pananampalataya ang balitang hindi mamamatay at malapit ito. Ngunit hindi naman sinabi ni Jesus na hindi siya mamamatay, kundi nais kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko. Siya ang alagad na nagpapatotoo tungkol sa mga bagay niya. Siya rin ang sumulat ang mga ito at alam natin totoo ang kanyang kaya. At marami pang ginawa si Jesus kung isusulat lahat sa palagay ko, hindi magkakasya kahit sa buong daigdig ang aklat na maisusulat. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Yesu Cristo. Yan po. Medyo malalim ba? Actually, mababaw lang ako tutusin. Para lang nagkaroon ng inggitan doon sa dalawang alagad. At medyo nagulat sa sagot ni Jesus, ano sa'yo? Ganun, kasi mayroong ibang kasulatan na nakita ko, medyo parang mas malinaw-linaw. No? Kasi iba-iba ang kasulatan natin. I mean, pare-pareho din naman, kaya ito medyo malalim-lalim lang. Sabi dito, sa 21 sabi dito, kaya pagkakita sa kanya, sinabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, ano naman ang mangyayari sa kanya? Tinuro siguro yung nakahilig kay Jesus, no? O yung nakasandal sa dibdib ni Jesus. Sumagot si Jesus, kung kalooban ko manatili siya hanggang sa dumating ako, ano ang ikinababahala mo? Patuloy kang sumunod sa akin. Yun. Malinaw. So, nangyayari sa ating samahan, sa ating grupo, kahit na hindi sa simbahan, sa school, sa opisina, no? Para bang nakikita mo yung kapwa mo na para bang mas malapit mo sa amo mo. So, ganun din yan. Kailangan natin magtiwala sa lahat, sa mga plano niya para sa atin. Doon tayo dapat pumuntos. Kasi alagad sila, di ba? So kaya ito sinulat para din sa atin, no? Na meron tayong Diyos na higit sa lahat. Kanya-kanya tayo ng diskarte sa buhay upang makasunod tayo sa Diyos, no? Sabi nga dito, meron ako man na isulat dito. Ngunit bilang isang tao, yun, madalas tayo nag-aalala sa tingin ng ibang tao sa atin, no? Parang mas sa totoo lang, mas parang nagsaserve na tayo pero parang mas binibuild up natin yung sarili natin sa mata ng ibang tao na supposedly naman, hindi dapat. Kasi kanya-kanya tayong lakbay at kanya-kanyang talento ang ibinigay sa atin ng Diyos. Meron talagang mahusay, pinakamahusay at mas mahusay. Level-level yan, diba? Sabi nga, kung ano yung great power na binigay sa iyo, meron kang great responsibility. So, kung doon lang talaga ang level mo, doon mo gawin yung the best. So, yun lang ang nakita ko dyan. At sana naman mapagnilaan din natin sa puso natin na hindi tayo nilaan dito ng Diyos upang magpakumpentensyahan o maglaban-laban. Bagos gumawa tayo ng mabuti sa ating kapwa. Salip, na magreklamo, gawin na lang natin yung ninanais ng Diyos. No? Yan lang po. Sana po ay nakabahagi ng konti sa inyo. No? Iba-iba rin tayo ng pananaw. At ito'y malugod kong sinashare sa inyo yung part ko. Sa muli, sana magtuloy-tuloy ang ganitong salita ng Diyos. Makaparinig kayo. Konti lang naman ito, diba? So, God bless sa inyo. Pagpalain tayo ng Lord. Patuloy lang sa Kanya. Kapit lang. Basta may Lord, may pag-asa. God bless you. Very Joel po. Bye-bye.